So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kapatid. Number 1 Senator ng Pilipinas at bad boy ng Senado. Nako mga kababayan, nag-asal-aso po kanina mga kapatid sa kalagitnaan ng hearing dyan sa loob ng Senado. Nako po. And ito guys itong pangyayaring ito mga kapatid ay hindi po ito kanina nasama doon sa ating nilive na video. Dahil nga mga kababayan, nangyari po ito sa kalagitnaan po ng suspensyon ng hearing dyan kanina sa Senado. And I think mga kababayan, alam ko na kung ano ang dahilan ng ating number 1 senator, kung bakit nag-asal-aso siya kanina dyan sa loob ng Senado mga kapatid. Dahil kung mapapansin nyo mga kababayan, sa kalagitnaan ng hearing kanina ay hindi po siya nabibigyan ng atensyon ng kanyang mga kapwa senator mga kapatid. Dahil alam naman natin mga kababayan na kulang po sa pinag-aralan itong ating number 1 senator. Kaya pagdating sa mga technical na mga argumento mga kapatid ay talagang hindi po siya nakakasabay. Kaya hindi po siya masyadong nabigyan kanina ng attention dyan sa loob ng Senado. Kaya ang ginawa niya, gumawa na lang siya mga kababayan ng sarili niyang eksena na kung saan napansin po siya talaga mga kapatid ng kanyang mga kasamahan niyan sa Senado at hindi lang basta yung mga kasamahan niya nakapansin sa kanya dahil lahat ng nasa loob kanina ng hearing ng Senado mga kababayan ay napansin po itong pag-inaso, itong pag-uugaling aso ng ating number 1 senator dyan sa loob ng Senado. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik po para sa panibagong update. At inaanyayahan ko po mga kababayan yung ating mga bagong viewers na hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo at pakilike po ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And ito na mga kababayan, panoorin po natin ang buong detalye mga kapatid. Patungkol nga po dito sa nangyaring pag-inaso ng ating number 1 senator. Never-ending drama sa Senado dahil sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang mga maiinit na eksena sa agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano naman ang mga nangyari dyan? Corina, sa halip na siguro kung nangyari ito, sa halip na dismiss o hindi dismiss yung isisigaw ng presiding officer ni si Senate President Chis Escudero, malamang ang binanggit niya, "Are you ready to rumble?" Dahil muntikan ng magkasuntukan sa loob ng plenaryo kanina habang naka-recess o habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil naging mainit nga itong talakayan matapos mag-motion itong si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung kaso. Kasunod niyan ay nag-motion itong or nag-object itong si Senador Villanueva. At pagkatapos niyan, Corina, dahil naging mainit yung diskusyon, nag-suspend muna ng sesyon sa loob ng Senado. Kanina, nakita natin na muntik nang sugurin ni Senator Robin Padilla itong si Senator Joel Villanueva. Nung una pa lang ay makikita mo nang nanggagalaiti sa galit itong si Villanueva, itong si Padilla rather, matapos ngang mag-motion na mag-object itong si Villanueva doon sa motion ni Bato de la Rosa kanina. Kaya ang ginawa kanina, Corina, ng ating mga senador ay pinaglayo muna sila, binigyan ng tubig itong si Joel Villanueva sa isang sulok, pinalayo siya doon sa kumpulan ng mga senador at pinainom siya ng tubig habang itong si Senator Robin Padilla naman ay dinala doon sa likod ng session hall para naman makapagpalamig ng konti dahil naging mainit na nga. Alam natin si Senator Robin. I don't think so mga kababayan na itong si Villanueva mga kapatid ay bababa po sa level ni Padilla. Kasi mga kababayan, edukadong tao itong si Senator Joel Villanueva kumpara naman dito kay Robin mga kapatid na isang sanggano. Diba? O hindi lang dahil sa kanyang pagsuporta kay Duterte noon mga kababayan ay hindi po talaga ito mahahalal bilang senator. Diba? Pero pagdating sa academic or sa mga pagdating sa edukasyon mga kababayan, wala naman po, walang-wala itong si Padilla mga kapatid kumpara kay Villanueva. Kaya hindi ako naniniwala mga kababayan kung sakali mang natuloy yung mga ginagawang provocation kanina ni Padilla kay tawag nito kay Villanueva mga kapatid ay kakagat si Villanueva sa kanyang mga sa kanyang mga hamon, 'di ba? I don't think so mga kababayan.
of course mga kapatid, iisipin pa rin talaga ni Villanueva na siya ang may pinag-aralan sa kanilang dalawa ni Padilla. 'Di ba? Ikaw naman eh, 'di ba? May reputasyon ka na. Bababa ka pa ba sa level ng isang sanggano na tulad ni Padilla? 'Di ba? Siyempre hindi mga kababayan. Mas pipiliin mo talaga na maging professional no sa kalagitnaan ng mga ganitong klaseng pangyayari mga kapatid. Kaya naniniwala ako no na kahit anong gawin ni Padilla kanina, hindi talaga siya papatulan mga kababayan ni Villanueva. Tuloy. Padilla ay suporta dito sa motion ni Senador Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso dahil kahapon meron na siyang inihain na resolusyon na naglalayong i-terminate itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At habang naka-suspend ko rin na bago tayo mag-live ngayon, habang papunta ako dito sa my live point, ay nakita naman natin. In fairness naman kay Senator Robin Padilla, lumabas siya doon sa holding room, nilapitan si Senator Joel Villanueva at silang dalawa ay nag-akapan. Ibig sabihin, naibsan na yung tension, yung init na nabuo kanina habang ang ibang mga senador ay nagsasagutan at nagdedebate kung tama ba yung naging venue ng pag-dismiss o paghain ng motion para i-dismiss itong impeachment court laban kay VP Sara. Corina? Drama na lang ni Padilla yan mga kapatid. No? Drama na lang niya yung pagyakap-yakap niya. Ang totoo mga kababayan, no? Ang totoo talaga dito kung bakit nag-inaso itong si Padilla mga kapatid. Kasi nga wala siyang masyadong nagiging ambag kanina no sa diskusyon mga kababayan patungkol nga dito sa impeachment ni Sara. No? Kaya ang ginawa niya, gumawa na lang siya ng sariling eksena niya mga kapatid kung saan mapapansin siya ng lahat ng nandyan sa loob ng Senado. Hindi kasi siya makasabay talaga mga kababayan. Ano? Sa totoo lang, no, kung titignan natin yung mga privilege speech kanina ng mga senador dyan, si Padilla lang mga kapatid ang medyo walang laman yung privilege speech. No? Puro pangga-gaslight mga kapatid. Ano? At, yung tema ng kanyang privilege speech mga kababayan is to seek no sympathy sa mga Pilipino, 'di ba? Para to seek sympathy mga kapatid dito sa mga supporters ng mga Duterte. Pero kung titingnan mo yung technical side ng kanyang mga kababayan, ng kanyang argumento or ng kanyang privilege speech kanina mga kapatid, walang kalaman-laman mga kababayan. Halos ni-recycle lang niya yung mga sinabi kanina ni Bongo mga kapatid. 'Di ba? Wala talaga siyang ambag mga kababayan dito sa pagdepensa no sa impeachment ni Sara Duterte. Buti si Bato mga kapatid kahit papaano nabibigyan siya ng mga tawag nito, ng mga notes ng mga katabi niyang mga senador kanina at napapaliwanag niya no yung kanyang argument. No, samantalang si Padilla mga kapatid, wala, no. Maging yung kanyang mga kapwa DDS mga kapatid, ng mga senador, hindi siya binibigyan ng mga spill no na magaganda na kung saan mas 'di ba kahit paano masasabi mong may laman din yung argumento ni Padilla, 'di ba? Walang ganon mga kababayan. No, hindi siya binibigyan ng mga ganong tulad nung meron itong si Bato mga kapatid dahil alam naman kasi ng kanyang mga kapwa senator mga kababayan na wala talaga, kumbaga kung bibigyan nila ng ganong mga spill si Padilla mga kapatid, hindi din niya mapapaliwanag ng maayos dahil kulang-kulang nga po mga kababayan yung kanyang knowledge pagdating sa mga technical na mga bagay. Diba? Kasi nga wala siyang pinag-aralan eh. Diba? Kaya ang ginawa ni Padilla mga kababayan, dahil medyo matabang yung pagbati ng mga kapwa senator niya kanina sa kanya mga kapatid, gumawa na lang siya ng kanyang sariling eksena at dinamay pa niya mga kababayan itong si Joel Villanueva. Diba? Kasi nga mga kapatid, kung tutuusin, wala namang dapat ikagalit si Padilla mga kababayan sa naging pagharang ni Villanueva sa motion na inihain ni Bato. Dahil karapatan naman ni Villanueva yung mga kapatid na ipahayag yung kanyang paniniwala at paninindigan. 'Di ba? So, siguro ginamit lang talaga ni Padilla si Villanueva mga kababayan para makagawa siya ng eksena, para maagaw niya yung atensyon ng media at ng kapwa senator niya kanina diyan sa loob ng hearing. Pero ang totoo nun, wala lang talaga siyang maambag para depensahan itong
si Sara Duterte, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng sarili niyang eksena para mailihis, no, yung mainit na diskusyon dyan kanina sa loob ng Senado. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.